I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing it. Ang Los Angeles Lakers ay may ilang batang player na hindi pa naaabot ang kanilang buong potensyal, ngunit maaaring maging malaking kontributor para sa team sa malapit na hinaharap. Marami sa atensyon ay nakatutok kay Max Christie, isang wing player na nasa ikatlong taon na, ngunit ang isang manlalaro na may malaking espasyo para mag-improve at may dapat patunayan ay ang first-round pick ng nakaraang taon na si Jalen Hood Schifino. Bagaman alam ng lahat na si Hood Schifino ay isang proyekto nang piliin siya ng Lakers, ang mabilis na tagumpay ng tatlong manlalaro na kinuha pagkatapos niya, sina Brandon Podziemski, Jamie Jackes Jr. at Cam Whitmore, ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa pagpili ng Lakers. Ngayon, papasok sa kanyang ikalawang season at ganap nang nakabalik mula sa back surgery, marami ang dapat patunayan ni Hood Schifino at nagsisimula na siyang mapansin ayon kay Rui Hachimura na binanggit siya bilang isang batang player na namumukod tangi sa Lakers training camp sa ngayon. Si Jalen ay mahusay, sabi ni Hachimura matapos ang practice noong Huwebes. Nakikita kong naglagay siya ng maraming trabaho sa kanyang katawan. Mas lumakas siya. Nakikita ko na mas kumpiyansa na siya. Alam kong nagkaroon siya ng surgery nitong summer, pero nalampasan niya iyon at sa tingin ko, mukha siyang malakas at malusog, kaya gusto ko siya. Ang pagdaragdag ng lakas ay tiyak na makatutulong kay Hood Schifino, na mayroon ng magandang tangkad at haba para sa isang guard na 6 feet 6 inches height and 6 feet 10 inches na wingspan. May tunay siyang two-way potential at nagpakita ng magagandang palatandaan noong nakaraang season sa G League. Sa 15 laro kasama ang South Bay Lakers, nag-average si Hood Schifino ng 22 points, 4.8 rebounds at 5.5 assists, habang may napakahusay na shooting percentage na 43.2% sa 3-point range sa mahigit 5 attempts kada laro. Kitang-kita ang potensyal niya, ngunit tila hindi siya gaanong napapansin, lalo na't hindi siya nakapaglaro sa Summer League dahil sa kanyang recovery mula sa back surgery. Ngunit ang katotohanan na napansin na siya ni Hachimura at ng iba pa sa training camp ay magandang senyales na maaabot niya ang kanyang potensyal. At baka maging contributor siya sa Lakers mas maaga pa kaysa sa inaasahan. Ang pagkakaroon ng back surgery ay nakababahala para sa sinuman, lalo na para sa isang batang atleta na nagsisimula pa lang sa kanyang profesional na karera. Iyan ang hinarap ni Jalen Hood Schifino na natapos ng maaga ang kanyang rookie season at inihayag niya mismo kung ano ang naging problema sa kanyang likod. Nagkaroon lang ako ng sakit sa likod na may kinalaman sa isang disc at naapektuhan ang isang nerve sa aking kanang binti, dagdag ni Hood Schifino. Bilang bata, sa pagkakaroon ng surgery, hindi naman ito isang malalang operasyon, minor surgery lang. Maganda ang recovery time at ngayon, pakiramdam ko ay mahusay na ako, malusog at handa ng maglaro. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa batang ito? Sa ibang balita naman, habang naghahanda si Doc Rivers para sa kanyang ikalawang season bilang head coach ng Milwaukee Bucks, isa sa kanyang dating mga player ang tumutulong sa kanya sa training camp. Ayon kay Baxter Holmes ng ESPN, si Rajon Rondo ay kasama ng Bucks bilang guest coach sa kanilang training camp sa UC Irvine. Sinabi rin ni Rivers na mananatili si Rondo sa team ngayong season, bagamat hindi pa tiyak kung ano ang magiging eksaktong papel niya. Makikita niyo siya ng madalas, sabi ni Rivers. Iyan lang ang masasabi ko. Si Rondo ay dating naglaro para kay Rivers sa Boston Celtics, kung saan nanalo sila ng kampyonato noong season 2008. Nang opisyal na magretiro si Rondo mula sa basketball noong Abril, sinabi niya na gusto niyang maging NBA coach ayon kay Holmes. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkaroon siya ng unang pagkakataon na magsilbi sa isang NBA coaching staff. Maraming bagay ang kasangkot sa pagiging coach, sabi ni Rondo. Hindi mo lang pwedeng sabihing gusto mong maging coach.
at tapos na ang lahat. Kailangan ng tamang personalidad, maraming sakripisyo. May mga bagay akong natutunan, ang mga morning meetings, ang dami ng oras na ginugugol sa panonood ng film, napakalaki ng effort. Kitang-kita ang basketball IQ ni Rondo sa buong kanyang karera, kung saan nagawa niyang magbigay ng mga imposibleng assist at gabayan ang kanyang mga teammates sa court. Napansin ito ni Rivers, siya ang pinakamatalinong player na na-coach ko. At hindi lang matalino, sabi ni Rivers. Alam niya kung kailan at paano magsalita. Isa siyang mahusay na team builder. Masaya at maganda siyang kasama. Habang karaniwan ang landas ng mga dating player na maging coach, mula sa pagiging assistant coach hanggang sa maging head coach, naiintindihan ni Rondo na walang direktang landas papunta sa coaching. Sa ngayon, gusto niyang matuto hanggat maaari. Ang kanyang unang hakbang ay matuto mula kay Rivers at maaaring sa hinaharap ay pamunuan din niya ang kanyang sariling team balang araw. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, sa loob ng ilang season, ang Golden State Warriors ay patuloy na nahihirapan tuwing si Steph Curry ay nasa bench. Ngunit ngayong season, naniniwala si Steve Kerr na maaaring mayroon na siyang solusyon sa problemang ito gamit ang depth ng kanyang team. Sa isang eksklusibong panayam kay Dalton Johnson ng NBC Sports Bay Area, isiniwalat ni Kerr ang kanyang paunang plano kung paano haharapin ang mga sandali kapag wala si Curry sa court. Ang sentro ng solusyon ay tila ang batang guard ng Warriors na si Brandin Podziemski. Well, I think Brandin Podziemski will fill that role, sabi ni Kerr. Maaaring magsimula siya, at kung magsisimula man siya, aalis siya ng maaga at babalik para kay Steph. Kung hindi siya magsimula, papasok siya mula sa bench at gagampanan ang maraming ball handling duties. Hindi lang si Podziemski ang inaasahan ni Kerr para punan ang papel na ito. Umaasa rin siya sa mga bagong manlalaro tulad nina Kyle Anderson at DeAnthony Melton. Ang Warriors ay nagdagdag ng mga combo guards na may intensyong makatulong sa paglaro sa mga minuto na wala si Curry. We have other guys who are capable of initiating offense, dagdag ni Kerr. Gustong-gusto ko si Kyle Anderson. Kaya niyang maglaro ng parang point forward role. Si DeAnthony Melton ay isang combo guard. Kaya rin niyang mag-initiate ng opensa. Si Draymond Green ay palaging naging point forward sa maraming pagkakataon. Bagamat kumpiyansa si Kerr sa paghahanap ng solusyon, tila may alinlangan pa rin siya kung paano ito maisasagawa. Noong nakaraang season, nagpalit-palit ang Warriors ng napakaraming lineup at hindi nakahanap ng consistent na grupo. Mukhang ganito pa rin ang sitwasyon ngayong season, kahit papaano. Kailangan naming ayusin yan, pero sa tingin ko ang susi dito ay, makakahanap ba kami ng tamang grupo? Baka maraming manlalaro ang hahawak ng bola, pero lahat ng ito ay mga bagay na dapat nating tuklasin habang dumadaan sa camp, sabi ni Kerr. Kung matagumpay na mahanap ng Golden State Warriors ang paraan upang maging competitive nang wala si Steph Curry, maaari silang umabot ng mas malayo kaysa inaasahan ng marami. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.